Hello again everyone! Welcome again dito sa ating love reading. Yan. So general love reading ito. Wala tayong tutukuyin ditong specific na zodiac sign. This is for all genders also, kahit ano pang gender ninyo. And also this is timeless. Kaya kahit kailan nyo po ito mapanood, hindi po mag-expire itong reading na ito. No, kailangan nyo lang i-remind sa sarili ninyo na hindi ito 100% tutugma, magre-resonate sa inyo kasi hindi naman po ito private or personal reading ninyo. General reading nga ito, okay? At saka pwedeng sa iba sa inyo nangyari na ito, pwedeng sa iba nararanasan nyo pa lang, at pwedeng yung iba baka paparating pa lamang. Okay? Pag hindi nagre-resonate, huwag ipilit. So, alamin natin ano yung mga energies na itong person nakakonect mo. Current energies ninyong dalawa. Pasensyahan nyo na guys kung may mga maririnig kayo ingay dito. May dadaan na truck ng basura. Hindi ko kontrolado yung mga noises sa labas. Madaling masagap ng microphone ko yan. Imagine nyo malayo yung kalsada pero naririnig dito, no? Okay, wait lang. Madulas kasi itong mga baraha ko dito. So, kunin natin tong energy na itong person nakakonect mo. Anong latest update dito sa person na ito? Okay, pwede na natin sigurong buksan. Unahin na natin to. I have healed myself. Oh, mukhang nagdaan na to kasi merong sinasabi dito na okay na siya, or sa tingin niya, pakiramdam niya sa sarili niya, magaling na siya, nag-heal na siya. It could be a past relationship na, or pwede rin namang ikaw yan, no? Pwedeng vice versa, pwedeng energy mo to, energy ng person mo, bahala na kayong magtag niyan, kayo nakakaalam niyan. Whether sino sa inyong dalawa tong galing sa healing. So, this person believes na okay na siya sa ngayon. No? Yun yung pakiramdam niya sa sarili niya. Whether ikaw yan o yung person mo. Okay. Toxic. Destructive. So, galing to sa galing ito sa isang toxic connection. And gusto na niyang once and for all magkaroon ng kaliwanagan doon sa part na yun na okay na siya. Yun yung nafe-feel ko. I have healed myself, setting the record straight. Pwedeng may mga gustong i-prove tong tao na to. Pwedeng may mga gusto siyang i-clarify. Maybe yung mga bagay na wala kayong closure. Siguro. Ayan, setting the record straight eh. Once and for all, gusto ko maging clear na ganito, ganyan. So, may mga matters na kailangang i-clarify itong tao na to. And pwedeng naging toxic yung connection ninyo kasi may toxic dito. I don't know if this is pertaining to your current relationship or past person, kasi basta meron something dito na toxic. Ayan, destructive relationship, pwedeng manipulative, pwedeng ginagaslight ninyo yung isa't isa, or ginagaslight ka niya, hindi ko alam sino yung nag-gaslight sa inyo rito. Ayan, again, pwedeng sa past yan, pwedeng sa present, or pwedeng mangyayari pa lang, no?
Okay, somewhere, another time, someday. Feeling ko, hindi pa tapos tong connection na to. Feeling ko lang, hindi pa to tapos. Kasi parang meron ditong sinasabi na one day eh. So, parang may timing na pinipredict na balang araw, may ganito, ganyan. So, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng connection to or both of you ba, parang ganun ba? Mutual feelings ba na one day, maayos din natin to or magkakaroon ng ganitong closure, kaliwanagan, no? So, hindi ko alam. Pero, merong something dito na hopeful or parang kahit papano hindi pa rin tinutuldukan yung connection ninyo kasi meron something na someday, somewhere, another time na pwedeng magkaroon ng closure or continuation. Tingnan pa natin yung ibang cards. Oo. Kasi, pwedeng merong nasaktan or nasasaktan pa rin eh. Dito sa inyong dalawa eh. Ayan meron ditong someone who is in pain, hurting, agonizing pain. Take note, agonizing, pwedeng masakit na masakit. So, hindi ko alam kung makapagsabi niya kung sinong nasasaktan dito sa inyo. Pero parang meron nagsasabi ditong someone who is already healed. So, itong hurting na to, hindi ko alam kung sa past yan and ngayon magaling na, okay na siya, or pwedeng yung dito sa current ninyo is meron nasasaktan, no? Whether ikaw yan o yung person na ka-deal mo. Sorry. Kaya pala setting the record straight. So, merong gusto ditong mag-sorry. Once and for all, gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niya nang magkaroon ng closure. Gusto niya nang magkaroon ng clarity. So, yan. May pagsusori dito. So, hindi ko alam kung sino yung makaka-receive ng apology. Whether itong apology na ito is manggagaling sa kanya or manggagaling sa iyo. Hindi ko alam. Okay, toxic. Under the toxic card is family. Pwedeng iba sa inyo dito, asawa ninyo to. Or kung hindi man kayo kasal, pwedeng nagsama kayo. Pwedeng may anak na rin kayo. Hindi ko rin masabi kung pwedeng yung isa sa inyo pamilyado, kung hindi kayo yung mag-asawa rito. Ayan. So, pwedeng meron ng family involved, may anak na na-involved dito. And importante yung blood ties. So, kung kayo to na couple na may anak na kayo, kasal man kayo hindi, pwedeng pwedeng ganun ka-importante pa rin yung family. So, kaya nga, sabi ko nga dito, one day, diba? One day, parang magkakaroon siguro ng continuation or pagkakaayos. I'm not sure, pero matimbang kasi. Dahil meron na kayong anak, especially kung may anak na kayo. Pwedeng, hindi naman lahat nung nakabuntis, may asawa, anak, ganun ka sa kanila. Pero meron iba na syempre, mas pinipili nilang mag-stick kasi nga, ganun yung setup. Or pwede rin naman talagang mahal nga niya yung family. Kahit sabi mo, hindi naman porke hindi nag-work yung samahan ninyo Hindi naman ibig sabihin nun na hindi nyo naman talaga mahal yung isa't isa or minahal. Meron lang talagang mga partnerships na hindi nag-work. Kaya nga iba, nag-iwalay sila, nag-divorce sila, ganito, ganyan. Pero, meron naman na oo, minahal nyo talaga isa't isa, kaya lang, ewan ko, hindi lang talaga nag-work. Pwedeng ganun. So, depende na sa inyo ano yung
Paano kayo nakaka-resonate dito? Oo, may timing factor dito, may pause. Kasi sa under ng 1 day, yan, tingnan mo. Oo. Kung nagkahiwalay man kayo neto, 1 day, magkakaroon ng ano dito, marireunite kayo. May pause may timing factor So, pwedeng nagkaroon ng ng gap dito sa relationship nyo, parang pansamantalang tigil. Pero nasi-sense ko dito, malakas kasing energy na parang magkakaroon ulit pa to ng continuation. Yun yung napipick up natin na energies dito. No? Ayan. So, depende na lang talaga to. Pero, for sure, meron nitong magsusorry para mabuo yung family ninyo, yung samahan ninyo. Yan, may anak man kayo, wala. No? Meron kasing specific na family na binabanggit Oo, maaaring naging toxic yung samahan ninyo, pero nakikita ko dito is merong pagpapakumbaba na alam mo yon, i-acknowledge niya yung pagkakamali niya and then humingi siya ng sorry and ayusin yung kung ano man yung damage na nangyari dito, naging problema ninyo. 'Di ba? So, yan. Depende na lang talaga. Pero, ang nakikita ko dito is, kailangan muna ng healing from each other. Baka pareho rin kasi kayong nasaktan or pareho kayong nasasaktan the more na ipilit nyo pa yan ngayon. Kaya nga may pause Siguro kinailangan muna ng cool off, ng time apart. No? Sige. Natin. Kung nagkalayo man kayo netong tao na to, kinikrave ka pa rin niya or basta kinikrave pa rin. Kinikrave ka pa rin netong tao na to. Gusto ka pa rin niya, for sure. Gusto ka pa rin niya. Kasi, una-una, kung talagang ayaw na nito, wala nang one day dito, someday, another time, wala na yan. No? Hindi ko alam yung time span netong mga events na mangyayari na to. Hindi ko masasabi yan. Kasi hindi ako nagpe-predict ng mga timing, ganyan. Pero meron kasing someday So, ibig sabihin, sa future, sometime in the future, magkakaroon ng closure or kung ano may kinakailangan dito sa connection ninyo. And nakikita ko dito na may longing Hindi ko alam kung pareho nyo pareng somehow nilolong yung isa't isa or baka yung isa sa inyo ganun ang nararamdaman. Craving, wanting, masakit man, may aching dito, may craving, may wanting. Meron lang talagang conflict dito sa connection ninyo na kailangan na pagdaanan itong rocky patch or stormy patch ng relationship ninyo. And eventually, lilipas yan. Time will heal wounds. Magkakaroon ng pagkakapatawaran, magkakaroon ng reconnection. Okay? Nagka-clash kasi kayo and sa tingin ko, dito sa present, hindi maganda na lalo pang magkasakitan, ewan ko, siguro choice nyo na rin yan, decision nyo na rin, or siguro nagkakasakitan na nga rin kayo, the more na ipipilit nyo pa. So, kinailangan yung pause, kinailangan yung time out, yung cool off, no? Distansya muna, yan. Oo, right now, pwedeng hindi kayo magkasama nito. Kasi, ayan, no, pwedeng pareho kayong single ngayon. Detached. Ayan. Single, lonely, solitary. Meron ditong energy ng pagiging detached sa isa't isa. Pero yung longing, yung wanting, nandoon pa rin. Kailangan lang talaga sigurong palipasin or pagalingin muna yung wounds.
And by the time na ma-realize na, meron din namang manghihingi ng sorry dito, meron din namang lalapit. Pero ang masasabi ko lang, meron pa ring one day, someday sa inyo and another time netong person. At ayan, no, distance separation. Pwede magkalayo muna kayo neto eh, hindi kayo magkasama ngayon. Okay, pero nandun yung wanting, yung missing each other, longing each other, or kung yung isa man yung nakakaramdam nun sa inyo. Sige, kuha tayo ng closing messages dito sa ating tarot. Oo, hindi pa tapos to. Hindi pa tapos kasi meron ka 6 of Swords dito. By the way, merong Aries energy, may Cancer, tsaka Aquarius. Oh, baka yung isa dyan sign mo, or dalawa dyan sign mo, sa chart mo meron kanyan, or signs ng mga tao na kakonect mo rito. And sa tingin ko, you need time to grow, both of you. You need time for healing, growth. Focus muna kayo doon sa mga bagay na yun. And then, kapag by the time na nag-heal na yung mga wounds ninyo, sa tingin ko, magkakaroon ng continuation dito eh. Pero nakikita ko dito, I can see na kahit na ganun yung nangyari sa inyo, is possible pa rin naman makultivate yung friendship between each other. Nandyan yung friendship eh. And hindi kasi nabibreak yung ties ninyo, yung connection niyo, lalo na kung kayo ay mag-asawa na or may anak na. Kasi merong something na magdudugtong sa inyo na itong person na to. So, specific yan ha, sa mga may asawa, may anak na dito sa connection. Yun yung yun yung bonding glue, yun yung glue na nagbobond sa inyo nitong tao na to. Maybe because pareho ninyong pinapahalagahan yun. Siyempre naman, kung nagsama kayo, may anak kayo. Diba? Okay? Oo. Nakikita ko dito is, pwedeng friends pa rin kayo. Ginagawa nyo lang yung role ninyo as parents. Pero, yun na nga, time heals all wounds, sabi nga dito. And meron sinasabi dito, I have healed myself. Pero yung isa is in pain pa rin. And once na nag-jive na yan, na nag-heal na yung isa and nag-heal na rin yung isa, I believe dun na magkakaroon ng continuation. Maaaring kailangan nyo lang talaga ng break from each other kasi nga masyado nang naging toxic yung setup ninyo, yung connection ninyo. And both of you pareho na lang din kayong nagkakasakitan kung magi-stay pa kayo sa isang toxic na relationship. So, siguro, it's for the best na, ganun, maghiwalay muna kayo, maglayo muna kayo, pero nakikita ko dito, napipredict sa future ninyo na someday, one day, in another time, mabubuo uli kayo neto as a couple or as a family. Oo. Pero right now, nakikita ko nandun na may distance kayo, hindi kayo magkasama, pareho kayong single ngayon. Hindi pa tapos oh. May mga unfinished business dito na kailangan nyo isettle sa 6 of Swords. Kaya, whether you like it or not, nakikita ko talaga na one day, bibigyan nyo ng closure yan. One day, marire-open yan, marire-reunite kayo na itong person na to. Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong love reading, guys. I hope sana makatulong sa inyo to. Love you all. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael,
Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.